Huwag mo akong gambalain. Marisol, mamamatay ka man sa sakit. Gawin mo yan pagkatapos kong pirmahan ang pinakamahalagang kontrata ng buhay ko. Hindi mo ba naiintindihan? This is my big break. Kaya kung maaari, itigil mo ang pag-iinarte mo dahil nakakarindi ang boses mo sa telepono. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga saksak ng patalim na bumaon sa pandinig ni Marisol. Nakalubog ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo, habang ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay humahalo sa luhang hindi na niya mapigilan. Sa tabi niya, sa ibabaw ng lamesa, ay ang isang mangkok ng adobong manok na kanina lamang ay matiyaga niyang inihanda. Sa kabila ng pananakit ng kanyang balakang ang paboritong ulam ni Gabriel, na balak sana niyang pagsaluhan nilang mag-asawa sa kanilang ika-25 anibersaryo, ngunit ang hapagkainan ay mananatiling malamig. Sa tabi ng ulam ay nakabukas ang isang maliit na kahon ng alahas, isang kahong wala ng laman. Kaninang umaga lamang ay ibinigay ni Marisol ang huling piraso ng kanyang nakatagong pamana. Ang mga gintong hikaw ng kanyang ina upang may maipambayad si Gabriel sa down payment ng bagong opisina nito, 25 taon. 25 taon niyang ibinigay ang lahat ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kabataan. At maging ang bawat sentimo ng kanyang pagkatao para lamang itaguyod ang lalaking ngayon ay itinuturing siyang isang abala, isang matalim na kirot, ang muling humagupit sa kanyang sinapupunan. Dahilan upang mabitawan niya ang telepono. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang marahas na hakbang ng mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig. Hindi iyon si Gabriel. Ano ba ang ingay na yan? Marisol, nagdarasal ako ng rosaryo sa taas, pero abot hanggang doon ang ungol mo. Napakawalang galang mo talagang babae ka. Lumitaw si Doña Isabela sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot sa isang kulay pilak na rosaryo. Ang kanyang mukha, na laging nababalot ng makapal na pulbos, ay bakas ang matinding pagkadiri habang nakatingin sa naghihirap na manugang. Tulong po, ang bata. Manganganak na yata ako. Bulong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang sa tindi ng panghihina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Manganganak, ngayon pa ngayong gabi kung kailan kailangan ni Gabriel ng katahimikan para sa kanyang negosyo. Alam mo, simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala kundi kamalasan. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang basahang dumi sa sahig ng aking bahay. Akala mo ba ay hindi ko alam? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakandaloko-loko ang buhay ng anak ko. Isa kang salot, Marisol, isang pabigat na walang ibang alam kundi ang humingi ng atensyon. Lumapit ang matanda, hindi upang tumulong, kundi upang lalong ipamukha ang kanyang puot. Wala kaming kailangan na batang magdadala ng malas sa gabing ito. At dahil mukhang hindi ka na matuto sa loob ng 25 taon, marahil ay panahon na para lisanin mo ang pamamahay na ito. Wala rito si Gabriel para protektahan ka. At sa oras na malaman niyang ikaw ang naging hadlang sa kanyang tagumpay ngayong gabi, hinding-hindi ka na niya na naising makita pa. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Marisol nang maramdaman niya ang marahas na paghila ni Doña Isabela sa kanyang braso. Sa kabila ng kanyang kalagayan, kinaladkad siya ng matanda patungo sa pintuan. Tinawag ni Doña Isabela ang 2 tauhan sa bahay, na may takot sa kanilang mga mata habang sinusunod ang utos ng kanilang amo. Ilabas ang kanyang gamit. Ngayon din nasigaw ng matanda. Ang malakas na tunog ng ulan sa labas ay tila isang babala. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, sinalubong sila ng marahas na hangin at ang malamig na hapdi ng ulan. Itinulak si Marisol palabas. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang semento ng driveway. Sumunod na bumagsak sa kanyang tabi ang isang lumang maleta, ang tanging bagay na dala niya noong una siyang pumasok sa pamilyang iyon. Puno ng pag-asa na ngayon ay naging abo, diyan ka na babagay. Sa putikan, ang huling sigaw ni Doña Isabela bago nito marahas na isinara ang pinto. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng trangka ay umalingaw-ngaw sa madilim na gabi, tila isang pinal na hatol sa kanyang buhay bilang isang asawa. Nakadapa si Marisol sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto
Ngunit wala nang mas lalamig pa sa katotohanang ang mga taong pinag-alayan niya ng buhay ay ang mga tao ring kumuha ng kanyang huling hiblang dangal. Napatingala siya sa langit, ang kanyang paningin ay lumalabo. Dahil sa halo-halong tubig-ulan at luha, ang dilim ay tila walang katapusan. Sa gitna ng dagundong ng kulog, isang matinding sakit ang muling bumalot sa kanyang buong pagkatao, isang hudyat na ang kanyang anak ay hindi na makapaghihintay pa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa, pilit na humahanap ng lakas sa gitna ng kawalan. Bakit sa kabila ng lahat ng aking pag-ibig, ang natira lamang sa akin ay ang malamig na yakap ng ulan at ang sakit na tila walang katapusan? Ito na ba ang kabayaran sa isang pusong walang ibang alam kundi ang magbigay? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, sa isang kalsadang walang anino ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang dalawang bilog na ilaw mula sa malayo. Unti-unting pumuputol sa kadiliman ng bagyo. Huwag kang bibitaw. Iha, kumapit ka sa kamay ko. Hindi ka mag-iisa sa gabing ito. Ipinangako ko iyan sa iyo. Ang tinig na iyon ay hindi nagmula sa asawang inaasahan ni Marisol, kundi mula sa isang babaeng hindi niya kilala na may mga matang puno ng malasakit. Sa gitna ng madilim na kalsada, kung saan ang tanging liwanag ay ang malabong dilaw na ilaw mula sa isang lumang jeepney, naramdaman ni Marisol ang mainit na palad ni Celeste na humahawak sa kanyang nanginginig na kamay, ang amoy ng krudo, basang kalsada, at ang lumang leather ng upuan ng jeepney ay nagsilbing kanlungan niya mula sa malupit na mundong kamakailan lamang ay nagtaboy sa kanya. Si Mang Jose, ang driver na may pilak ng buhok, ay mabilis na inayos ang mga sako ng bigas sa likod ng jeepney upang makahiga si Marisol. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong na lata ng sasakyan ay tila isang malakas na tambol na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Marisol. Bawat pag-andar ng jeepney sa baha ay nagdudulot ng matinding pagalog. Ngunit para kay Marisol, ang bawat lundag ng sasakyan ay mas mabuti pa kaysa sa pananatili sa labas ng mansyong walang puso. Huminga ka ng malalim, Neta. Marisol, nurse ako. Magtiwala ka sa akin. Nandito na ang iyong anak. Bulong ni Celeste habang inihahanda ang kanyang mga kagamitan sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng sasakyan. Ning sadyola nagmumula sa kanyang sinapupunan ay tila isang bagyong pilit na kumakawala. Sa bawat pagire ni Marisol, ang kanyang mga gunita ay bumabalik sa bawat sampal ng salita ni Doña Isabela at sa bawat pagtalikod ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng matinding hapdi, isang bagong pakiramdam ang namayani ang apoy ng isang ina na handang mamatay para lamang mabuhay ang kanyang supling. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya na ang kuta na magpoprotekta sa munting buhay na ito. Sa isang iglap, ang matinis na tinig ng isang bagong silang na sanggol ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Lalong nagpalakas sa tunog ng ulan, isang batang babae. Nang ilapag ni Celeste ang mainit at basang sanggol sa dibdib ni Marisol, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang maliliit na daliri ng bata na humawak sa kanyang balat ay nagbigay ng isang uri ng lakas na hindi kailanman naibigay sa kanya ng 25 taon ng pagsisilbi sa mga taong hindi siya pinahalagahan. Ang mga luha ni Marisol ay dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang banal na panunumpa. Angela! Angela ang pangalan mo, anak! Bulong ni Marisol habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Patawad dahil dito ka isinilang sa loob ng isang jeepney, sa gitna ng bagyo, ngunit ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi na tayo babalik sa bahay na iyon. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila gaya ng ginawa nila sa akin. Nang kumalma na ang paligid, naupo si Celeste sa tabi ni Marisol at dahan-dahang binalot ang sanggol ng isang malinis na tela. Ang mukha ng nurse ay biglang nagbago. Tila may malalim na sugat na muling bumukas nang mabanggit ang pangalan ni Gabriel. Marisol, hindi mo ako kilala, ngunit ang asawa mo. Si Gabriel, siya ang dahilan kung bakit ako narito sa jeepney na ito at hindi sa isang malaking ospital. Panimula ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit itinatago. 5 taon na ang nakalilipas. Ipinahiya niya ako. Sinira niya ang aking lisensya at ang aking dangal dahil lamang tumanggi akong pirmahan ang isang peking medical report para sa kanyang kumpanya. Nawalan ako ng lahat dahil sa kasakiman niya, kaya nang makita kita sa kalsada, alam kong hindi ka lang isang biktima ng pagkakataon. Biktima ka rin ng demonyong iyon.
Niyakap ni Celeste si Marisol ng mahigpit. Isang yakap ng dalawang babaeng pinag-isa ng parehong kaaway. Magkapatid tayo sa hapdi, Marisol. At darating ang araw, tayo naman ang maniningil. Habang bumibiyahe ang jeepney patungo sa isang ligtas na lugar, napansin ni Mang Jose na bumukas ang lumang maleta ni Marisol dahil sa pagkakauntog sa biyahe. Isang puting sobre ang nalaglag mula sa pagitan ng mga lumang damit. Pinulot ito ni Marisol nang may panginginig. Ang sobre ay luma na. May mga mantsa ng panahon, ngunit ang selyo nito ay nananatiling malinaw. Sa itaas na bahagi, nakasulat ang isang pangalang matagal nang ibinaon ni Marisol sa kanyang alaala, ang pangalang pilit na ipinakakalimot sa kanya ni Doña Isabela sa loob ng mahabang panahon. Don Esteban Morales. Basa ni Marisol sa kanyang isipan. Ang kuwang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang liham na ito ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang tinig mula sa nakaraan. Mula sa amang tinalikuran niya para sa isang lalaking walang utang na loob. Bakit ngayon lang ito lumitaw? At ano ang mga salitang nakatago sa loob na maaaring magpabago sa tadhana nilang mag-ina? Tumingin si Marisol sa labas ng bintana ng jeepney habang unti-unting tumitila ang ulan. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway. Ngunit sa kanyang puso, isang mas malaking tanong ang nananatiling nakabitin. Sino ba talaga si Don Esteban Morales sa buhay ni Gabriel? At bakit tila takot ang pamilyang iyon na mahanap siya ng sarili niyang ama? Marisol, ang hirap mo na nga. Pati ba naman iyang anak mong lampahin ay kailangang maging pasanin dito sa kalsada? Kung hindi ka ba naman sutil, sana ay doon ka na lang sa probinsya nagpakalunod sa hirap, hindi dito sa harap ng bahay ko. Ang boses ni Tia Deli ay parang gasgas na plaka na pumuputol sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ang tsismosang kapitbahay sa tapat ng barong-barong ni Marisol. Nakapamewang habang ang mga mata ay tila nanalisik sa bawat kilos ng kabilang panig. Sa kalsadang iyon ang tondo, kung saan ang bawat dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang bansa ni Tia Deli ay ang paninira at ang pagiging mata at tenga ni Doña Isabela kapalit ng ilang pirasong barya. Hindi sumagot si Marisol. Sanay na siya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa maghapong paglalaba at pagluluto. Maingat niyang inayos ang takip ng kanyang malaking lianera ng puto. Ang usok na nagmumula sa uling ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang mainit na paalala na ang bawat butil ng kanin na kanyang ititinda ay katumbas ng hininga ng kanyang anak. 5 taon na ang lumipas simula nang isara sa kanya ang pintuan ng mansyon. 5 taon na ang tanging katuwang niya ay ang hirap, ang alikabok ng lansangan, at ang walang sawang suporta ni Celeste. Sa loob ng maliit na dampa, nakita ni Marisol si Angela na dahan-dahang bumabangon mula sa kanilang banig. Ang 5 taong gulang na bata ay may mga matang tila nakuha ang ningning ng mga bituin. Ngunit ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang bigat na tila may nakadagang bato sa kanyang maliit na dibdib. Mama, gutom na po ako? Mahinang sabi ni Angela. Ngumiti si Marisol, isang ngiting pilit na itinatago ang hapdi sa kanyang puso. Lumapit siya sa anak at kinuha ang isang platitong. May isang pirasong tuyo at isang maliit na bahagi ng kanin na sinabawan ng mainit na tubig. Halika rito, aking anghel. Hahati tayo sa biyaya ng Diyos ngayong umaga. Masarap ito, parang luto sa palasyo. Naupo silang dalawa sa sahig, na gawa sa kawayan. Pinanood ni Marisol ang kanyang anak na kumakain ng may galak sa kabila ng kaliitan ng kanilang hain. Ang bawat subo ni Angela ay tila isang tagumpay para kay Marisol. Sa sandaling iyon, ang tuyo ay hindi lamang tuyong isda, ito ay simbolo ng kanyang dangal na hindi kailanman nagiba ng kahirapan. Ang pagmamahalan nila ang nagsilbing pader na humaharang sa lupit ng mundo. Ito ang kanilang gintong sandali payak, ngunit puno ng katotohanan. Habang nagliligpit, napansin ni Marisol ang isang lumang pahayagan na ginamit niyang pambalot sa mga gamit sa pagtitinda. Doon, sa unang pahina, ay nakita niya ang mukha ni Gabriel. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, nakatayo sa harap ng isang bagong gusali, at may titulong The New King of Real Estate. Sa tabi nito ay si Veronica, na nakasuot ng mga alahas na alam ni Marisol na binili mula sa kanyang mga isinakripisyong ari-arian.
Kumirot ang kanyang dibdib. Habang ang kanyang anak ay nagtitiis sa init ng barong-barong, ang lalaking nangako sa kanyang magbabahagi sila sa hirap at ginhawa ay nalulunod sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kanyang katahimikan. Mama, bakit po kayo malungkot? Tanong ni Angela habang hinahawakan ang pisngi ng ina. Wala ito ni anak. May pumasok lang na alikabok sa mata ni Mama. Pagsisinungaling niya. Tumayo si Marisol upang simulan ang kanyang paglalako. Ngunit bago pa man siya makalabas, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakatayo sa dulo ng iskinita. Kanina pa ito doon, nakatingin sa kanilang dampa. Sa tuwing titingnan niya ito, tila umiiwas ang lalaki. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakita siyang estranghero na tila nagmamasid sa kanila. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang batok. Tara na, Angela, sasama ka kay Mama sa pagtitinda, sabi niya. Pilit na iwinawaksi ang takot. Habang naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, masayang nagkukuwento si Angela tungkol sa mga pangarap niyang maging isang manggagamot balang araw. Ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, biglang tumigil ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi, na dati ay mapusyaw na rosas, ay biglang naging kulay asul. Angela, anak! Anong nangyayari? Sigaw ni Marisol habang binibitiwan ang kanyang paninda. Ang mga puto ay nagkalat sa maruming kalsada, ngunit wala na siyang pakialam. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang mga binti ni Angela. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay naging matigas bago ito tuluyang lumaylay sa mga bisig ng ina. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang huling-hiling na hindi matupad-tupad. Tulong-tulungan niyo kami ang anak ko. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang tinig ay pumapalahaw sa buong kalsada. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada, bitbit ang walang malay na anak. Ngunit nang dumating siya sa tapat ng isang botika, naalala niya ang katotohanang mas masakit pa sa pagkakasakit ng anak. Wala siyang pera. Ang lahat ng kanyang kinita sa umagang iyon ay naitapon sa kalsada. Ang kanyang lata ng ipon ay walang laman dahil ibinayad niya ito sa upa sa lupa ni Tia Deli kahapon. Nakatingin ang mga tao sa paligid, ngunit walang gumagalaw. Ang mundo ay tila naging isang malaking pader na walang pintuan. Sa kanyang desperasyon, tiningnan niya ang kanyang anak na unti-unting nanunuyo ang mga labi. Bakit kung kailan sinusubukan kong bumangon, doon pa ako itutulak ng tadhana pabalik sa putikan, Panginoon? Huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang hininga ng aking anghel. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang gulong nito ay nagwisik ng tubig mula sa kanal patungo sa damit ni Marisol. Ang salamin ng kotse ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga seryosong mata ang tumingin sa naghihirap na ina. Dito ka lang sa labas, Marisol. Huwag mong dungisan ang mga mamahaling paso ng aking mga halaman sa iyong maruming tsinelas. At lalong huwag mong itatabi ang batang iyan sa aking pintuan. Baka mahawa pa ang mga tao rito sa kung anong sakit na nakuha ninyo sa estero. Ang boses ni Doña Isabela ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng awa sa kabila ng katotohanang ang batang nakalaylay sa bisig ni Marisol ay sarili niyang apo. Nakatayo ang matanda sa itaas ng balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling seda na damit. Tila ba ang tingin kay Marisol ay isang peste na nakapasok sa kanyang hardin? Nanginginig ang mga tuhod ni Marisol. Kanina pa siya naglalakad mula sa pampublikong ospital kung saan sinabihan siyang kailangang lagyan ng mga aparato ang puso ni Angela upang mabuhay ito. Ang init ng kalsada ay gumapang sa kanyang mga talampakan. Ngunit mas matindi ang apoy ng kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang bigat ni Angela ay tila lalong bumabaon sa kanyang mga buto. Nakikiusap po ako. Ang tinig ni Marisol ay basag, puno ng pighati. Kahit wag niyo na po akong kilalanin, kahit ituring niyo na lang po itong limos para sa isang estranghero, ang apo niyo po. May butas ang puso ni Angela. Kailangan niya ng gamot. Wala po akong ibang matatakbuhan. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Veronica, ang babaeng pumalit sa pwesto ni Marisol. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na tila sumisimbolo sa dugo ng bawat sakripisyong ibinigay ni Marisol para sa kumpanya ni Gabriel.
Hawak ni Veronica ang isang baso ng mamahaling alak, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang paghihirap ng dating asawa. "Oh, look who's here! Ang dakilang martir ng Tondo!" Pangungutya ni Veronica. Ang kanyang tawa ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Marisol. "Honey, tingnan mo kung sino ang nagpapalimos sa labas." Lumabas si Gabriel mula sa likuran ni Veronica. Ang lalaking dati ay hinahandugan ni Marisol ng bawat hininga niya ay nakatayo ngayon ng tuwid. Walang bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. Inayos ni Gabriel ang kanyang mamahaling relo bago tumingin kay Marisol ng may halong inis. "Marisol, binigyan na kita ng pagkakataon noon. Sabi ko sa iyo, huwag mo na kaming gambalain." Malamig na sabi ni Gabriel. "If the child is sick, that's because you chose that life for her. Pinili mong maging mahirap. Ngayon, huwag mo kaming gawing bangko para sa mga pagkakamali mo." Pagkakamali ko, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Marisol, ay tila naputol. "Gabriel, pa, anak mo ito. Dugot laman mo ang batang ito. Paano mo nasasabing pagkakamali ko ang mabuhay sa hirap? Samantalang kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang alahas ko, ang pera ko, ang buhay ko. Lahat iyan ang naging pundasyon ng kumpanyang kinatatayuan niyo ngayon." Isang malakas na sampal ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mukha ni Gabriel ay nagdilim. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kumuha si Doña Isabela ng ilang pirasong barya mula sa kanyang pitaka. Sa harap ng mga katulong na nakamasid, itinapon ng matanda ang mga barya sa putikan na nasa paanan ni Marisol. "Ayan, iyan ang halaga ng sakripisyo na sinasabi mo," sabi ni Doña Isabela ng may panghahamak. "Pulutin mo iyan at aminin mong isa kang walang kwentang ina dahil kailangan mo pang lumuhod sa amin para lamang mabuhay ang anak mo. Pulutin mo, Marisol, at pagkatapos, lumayas ka sa paningin namin." Napatitig si Marisol sa mga baryang nakabaon sa putik. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ni Angela sa kanyang dibdib. Mahina, pagod, at tila sumusuko na. Ang kanyang dignidad ay tila nilulunod ng dumi ng lupa. Ang kanyang lalamunan ay masakit sa pagpigil ng hiyaw ng galit. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagluha, ay naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa semento, hindi para sumuko, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Pinanood ni Gabriel ang kanyang dating asawa mula sa itaas. Walang galaw, walang balak tumulong para sa kanya. Si Marisol ay isang anino na lamang ng nakaraan na kailangang burahin. Tumalikod si Marisol. Hindi niya pinunot ang mga barya. Hawak ang kanyang anak. Naglakad siya palabas ng gate ng mansyon nang may mga balikat na nanginginig sa hikpi. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang sumpa sa pamilyang nagtapon sa kanya. "Panginoon, kung may katarungan pa sa mundong ito, huwag niyo pong hayaang magtagumpay ang mga taong yumayapak sa maliliit." Ang kanyang piping dalangin habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim dahil sa pagod at gutom. Sa gitna ng kanyang paglalakad sa gilid ng kalsada, isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagbabago. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang lalaking may seryosong mukha, nakasuot ng dekalidad na Amerikana at may hawak na isang brown na envelope. "Madam Marisol Morales?" ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Marisol. "Ako po si Attorney Ramon Salcedo, ang legal counsel ng iyong ama, si Don Esteban Morales." Napatigil si Marisol. Ang pangalang Morales ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala. Tumingin siya sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa gitna ng kanyang paghihirap. "Ang matagal na pong hinahanap ng inyong ama ay natagpuan ko na rin." Patuloy ni Ramon habang tinitingnan ang naghihirap na kalagayan ni Marisol. "At mayroon siyang iniwan para sa inyo na magbabago sa bawat luhang ibinuhos niyo ngayong araw. Ang bawat patak ng iyong luha, Marisol Pagpad, ay may katumbas na halaga na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto sa mundong ito. Patawad dahil huli na nang matagpuan kita ng iyong ama." Ang mga salitang iyon ni Attorney Ramon ay tila isang mainit na haplos sa sugatang kaluluwa ni Marisol. Nakatayo siya ngayon sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa lungsod. Sa likod ng malinis na salamin, nakikita niya si Angela na payapang natutulog sa isang malambot na kama.
napapaligiran ng mga makabagong makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Wala na ang amoy ng estero. Ang tanging nalalanghap ni Marisol ay ang amoy ng kalinisan at ang pag-asa na sa wakas. Ang kanyang anak ay ligtas na. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, nakalatag ang mga dokumentong kanina pa ipinapaliwanag ni Ramon. Ang bawat pahina ay tila isang pintuan na bumubukas sa isang mundong akala ni Marisol ay tuluyan na niyang tinalikuran. Ang mga titulo ng lupa sa Batangas, ang mga sertipiko ng shares sa malalaking kumpanya, at ang pag-ari ng Morales Spring, isang malawak na lupain na may dalisay na bukal ng tubig. Ang lahat ng ito ay nakapangalan sa kanya. Hindi ka iniwan ng iyong ama, Marisol? Patuloy ni Ramon habang iniaabot ang isang tumpok ng mga lumang liham. Sa loob ng 25 taon, walang tigil si Don Esteban sa pagpapadala ng mga sulat, ng tulong, at ng mga mensahero. Ngunit ang lahat ng iyon ay hinarang. May mga taong sadyang nabulag ng kasakiman at ginawa ang lahat upang manatili kang naghihirap at malayo sa iyong tunay na tahanan. Nang buksan ni Marisol ang isa sa mga liham, ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Doon niya nalaman ang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Doña Isabela. Ang kanyang ama ay nagmakaawa, humingi ng tawad, at nagpadala ng pondo para sa pag-aaral at kalusugan ni Marisol noon pa man. Ngunit lahat ng iyon ay ninakaw at itinago ng pamilya ni Gabriel. Ang utang na loob na ipinamukha sa kanya ni Doña Isabela sa loob ng 25 taon ay isa palang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang may utang. Ang pamilya ni Gabriel ang nagnanakaw sa kanya habang itinuturing siyang isang alipin sa sarili nilang pamamahay. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Marisol. Ang kanyang mga kamao ay nagigting hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hapdi ng pagkakaloko sa kanya ay tila isang apoy na tumutupok sa huling bakas ng kanyang pagiging martir. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya kumain para may maipakain kay Gabriel, ang bawat alahas na isinangla niya, ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang masamang plano upang ubusin ang kanyang pagkatao. Attorney, ang tinig ni Marisol ay malamig at matatag, malayo sa boses ng babaeng nagmakaawa sa putikan kanina. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Morales Spring, lalo na ang koneksyon nito sa bagong proyekto ni Gabriel. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Iyan ang kagandahan ng tadhana. Madam Marisol, ang lupain ng iyong ama ang tanging pagkukunan ng tubig para sa malawak na resort na itinatayo ni Gabriel. Kung wala ang iyong pirma, ang bilyon-bilyong pisong investment ni Gabriel ay magiging isang tuyong disyerto. Hawak mo ang leeg ng taong sumakal sa iyong dangal. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa malaking salamin ng silid. Doon, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa rin. Ang kanyang damit ay may bakas pa ng putik mula sa mansyon ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na anino ng pighati. May isang uri ng ningning doon na nagmumula sa isang pusong nakatagpo na ng katarungan. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang sarili. Sa bawat hagod, tila itinatapon niya ang bawat alaala ng pang-aapi. Hindi na siya ang Marisol na tagapagsilbi. Siya na si Marisol Morales, ang tagapagmana. Ang may-ari, ang reyna na nagbabalik upang bawiin ang korona. Mama, ang mahinang tawag ni Angela mula sa loob ng kwarto. Mabilis na pumasok si Marisol at hinawakan ang kamay ng anak. Ang init ng palad ni Angela ay tila isang kumpirmasyon na tapos na ang panahon ng pagtatago sa dilim. Nandito na si Mama, anak, bulong niya habang hinahalikan ang kamay ng bata. Hinding-hindi na tayo magugutom. Hinding-hindi na tayo aapihin. Ang bawat luhang ibinuhos natin sa ilalim ng ulan ay magiging ulan ng pagpapala para sa atin at ulan ng apoy para sa kanila, habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng anak. Isang mahalagang impormasyon ang ibinulong ni Ramon sa kanyang likuran. Isang sikretong magiging unang hakbang sa kanyang plano. Naghahanap si Gabriel ng isang angel investor upang isalba ang kanyang kumpanya sa pagkalugi. Madam, bukas ang pinto para sa isang paghaharap na hindi niya inaasahan. Tumingin si Marisol sa malayo. Ang kanyang isipan ay tila isang chessboard kung saan nakaplano na ang bawat galaw. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kaaway na ang taong itinapon nila sa basurahan ay siyang magmamay-ari
ng lupang kanilang kinatatayuan. Hindi sapat ang pera para mabura ang bawat latay sa iyong likod. Marisol, ang kailangan natin ay ang katotohanang wawasak sa pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Ang tinig ni Celeste ay matatag habang inilalapag niya ang isang luma at nangangalawang na kahon ng biskit sa ibabaw ng marangyang lamesa sa bagong tahanan ni Marisol. Ang silid ay puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Isang malaking kaibahan sa madilim na eskinita kung saan sila unang nagkakilala. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, ang dalawang babae ay nananatiling magkatuwang sa iisang layunin, ang pagbawi sa dangal na kinuha sa kanila. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang takip ng kahon. Ang bawat papel na nakatago sa loob ay tila isang piraso ng kanyang buhay na ninakaw. Ito ang mga dokumentong nakuha ni Celeste mula sa mga lumang file ng ospital at ang mga liham na pilit na ibinaon ni Doña Isabela. Sa bawat pagbasa ni Marisol sa mga sulat ng kanyang ama na hindi kailanman nakarating sa kanya, tila nararamdaman niya ang bawat hikbi ni Don Esteban Morales habang hinihintay ang kanyang sagot. 25 years, Celeste. Bulong ni Marisol, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang isang liham na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. 10 taon na ang nakalilipas. Nagmakaawa ang papa ko na umuwi ako dahil may sakit siya. Sinabi niya sa sulat na nagpadala siya ng 5 milyong piso para pambili natin ng sariling bahay. Pero ang natanggap ko lang noon mula kay Doña Isabela ay isang sermon na wala akong kwentang asawa dahil wala akong dalang pera. Ang bawat salita sa liham ay nagpapatunay na ang lahat ng paghihirap ni Marisol ay isang sadyang disenyo ng pamilya ni Gabriel. Ginawa nila siyang mahirap upang manatili siyang sunod-sunuran. Ginawa nila siyang alipin upang magamit nila ang yaman ng kanyang ama nang hindi niya nalalaman. Ito na ang pagkakataon natin, Marisol, sabi ni Celeste, habang itinituro ang isang dokumentong may pirma ni Gabriel. Ito ang peking medical report na pinilit niyang papirmahan sa akin noon. Hindi lang buhay ko ang sinira niya. Ginamit niya ang kumpanya ng papa mo para maghugas ng maruming pera. At ang kapatid niyang si Marco May mas malalim pa siyang itinatago sa mga libro ng kumpanya. Sa sumunod na mga linggo, ang Marisol na dati ay tanging paglalaba at pagluluto ang alam, ay naging isang masigasig na estudyante ng negosyo. Sa ilalim ng gabay ni Attorney Ramon, natutunan niyang basahin ang mga graph, intindihin ang mga batas ng stock market, at higit sa lahat, ang sining ng silent attack. Hindi siya nagpakita sa publiko. Nanatili siyang isang anino, isang misteryosong investor na dahan-dahang bumibili sa bawat utang ng kumpanya ni Gabriel na nakakalat sa iba't ibang bangko. Isang hapon, bago ang pinal na hakbang ng kanyang plano, hiniling ni Marisol kay Ramon na dalhin siya sa tundo. Nakasuot siya ng simpleng damit at malaking salamin upang hindi makilala. Pagbaba niya sa sasakyan, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng estero at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Tumayo siya sa tapat ng kanyang dating barong-barong. Ang mga yero ay lalong kinalawang at ang maliit na upuan, kung saan siya madalas maupo habang naghihintay kay Angela, ay naroon pa rin. Nakita niya si Tiadeli na abala sa pag-uusisa sa isang bagong kapitbahay. Gusto sanang lumapit ni Marisol upang ipamukha rito ang kanyang tagumpay, ngunit napatigil siya. Ang pagpunta niya roon ay hindi para magmalaki, kundi para paalalahanan ang kanyang sarili. Ang bawat butas sa yerong iyon ay simbolo ng kanyang tatag. Ang bawat patak ng ulan na tiniis niya roon ang nagpatibay sa kanyang kalooban. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap na ang kanyang kahirapan noon ay hindi isang kapansanan, kundi ang apoy na nagpanday sa reynang kinatatayuan niya ngayon. Handa na ang lahat, madam, wika ni Ramon nang bumalik si Marisol sa sasakyan. Sa ilalim ng pangalan ng M. Morales Holdings, pag-ari na natin ang 80% ng mga utang ni Gabriel. Isang kumpas mo lang, maaari na nating simulan ang pagguho ng kanyang kaharian. Samantala, sa opisina ni Gabriel, ang hangin ay tila naging mabigat. Nakaupo ang lalaki sa kanyang malambot na upuan, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng kaba. May isang puting envelope sa ibabaw ng kanyang lamesa, isang subpena mula sa korte, para sa isang utang na akala niya ay matatagalan pa bago masingil. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang binabasa ang pangalan ng nagdemanda. Hindi niya kilala ang M. Morales Holdings.
Ngunit ang bawat numero sa dokumento ay tila isang hatol ng bitay sa kanyang negosyo. Sa labas ng kanyang bintana, sa tapat ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Mula sa loob ng sasakyan, nakatingin si Marisol sa mataas na gusali ni Gabriel. Ang anino niya ay mahaba at matatag. Tila isang madilim na ulap na malapit nang magbagsak ng ulan sa tuyong lupa ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, narinig niya ang mahinang tinig ng kanyang ama na tila nagsasabing, "Tapusin mo ito, anak. Bawiin mo ang sayo. Akala mo ba ay ginto ang hawak mo? Veronica, tanso lang yan. Gaya ng iyong kaluluwa. At huwag mong kalilimutan. Sa bahay na ito, ako ang batas. Isang kumpas ko lang. Muli kang babalik sa kalsadang pinanggalingan mo." Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang latigo na humahampas sa loob ng marangyang sala. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang koleksyon ng mga mamahaling vase. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin kay Veronica. Ang mansyon na dati ay puno ng kaplastikan at peking tawanan. Ngayon ay tila isang hawla ng mga nag-aaway na hayop. Wala na ang perang nagpapakalma sa kanilang mga hidwaan. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang kasakiman. Humalakhak si Veronica, isang tunog na puno ng pait at walang bakas ng paggalang. Law. "Oh please, mother. Ang batas na sinasabi mo ay nabibili na ng barya ngayon. At aminin na natin, wala na tayong barya. Gabriel is drowning in debt. At ikaw naman, busy ka pa rin sa pagdarasal ng rosaryo habang ang mga utang natin ay abot na hanggang bubong. Huwag mo akong takutin. Dahil hindi ako si Marisol na luluhod sa harap mo." Sa isang sulok, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila isang luhang natuyo. Ang lalaking dati ay puno ng yabang. Ngayon ay tila isang anino na lamang. Ang bawat salitang namumutawi sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang kinakasama ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na mamagitan, ang tanging nagagawa niya ay uminom ng alak. Pilit na nilulunod ang katotohanang ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng mga anay ng utang. Hindi nila alam, habang nag-away ang mag-inang ahas. Ang isa pang kasapi ng pamilya ay abala sa sarili nitong pagtatraidor. Si Marco, ang nakababatang kapatid ni Gabriel, ay nasa loob ng kanyang silid. Ang bawat tunog ng pagbubukas ng drawer at ang pagpunit ng mga dokumento ay sadyang ginagawa niyang tahimik. Hawak niya ang isang pasaporte at isang bag na puno ng pera-perang ninakaw niya mula sa huling pondo ng kumpanya. "Patawad, kuya!" bulong ni Marco sa kanyang sarili habang isinasara ang maleta. "Pero ayaw kong sumama sa paglubog ng barkong ito. Mas mabuti nang magsimula ako sa ibang bansa kaysa mabulok dito kasama ang mga baliw na babaeng ito." Ang bawat hakbang ni Marco patungo sa pinto ay tila isang huling hudyat ng pagguho ng pamilyang binuo sa kasinungalingan. Wala nang katapatan sa loob ng mansyon. Ang bawat isa ay nakatingin lamang sa sariling kaligtasan. Samantala, sa isang tahimik at marangyang opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Marisol sa tapat ng isang monitor. Pinapanood niya ang live report ng stock market. Sa tabi niya ay si Celeste, na ngayon ay nakasuot ng isang elegante ngunit simpleng puting suit. Nakagat na nila ang pain. "Marisol." Wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan. Nakalusot na ang mensahe ni Attorney Ramon tungkol sa isang anonymous investor na handang sumalba sa kumpanya ni Gabriel kapalit ng malaking porsyento ng shares. Desperado na si Gabriel. Kakapit siya kahit sa patalim. Hindi niya alam na ang patalim na iyon ay ikaw. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. "Hindi pa sapat ang pagbagsak ng kumpanya, Celeste. Gusto kong makita nila kung paano mawala ang lahat sa kanila, gaya ng ginawa nila sa atin sa gitna ng bago. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna nating siguraduhin na makuha ang Morales Spring. Iyon ang huling hininga ng negosyo ni Gabriel." Ang kong gabi ay lumalim. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagpunta si Celeste sa ospital, kung saan siya dating nagtatrabaho. Ngunit ngayon, hindi siya pumasok bilang isang biktima. Pumasok siya bilang kinatawan ng Morales Holdings upang mag-donate ng mga bagong kagamitan sa cardiac unit. Ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa tiles ng ospital ay tila isang awit ng tagumpay. Isang maliit na nurse ang lumapit sa kanya upang humingi ng pirma
Sa sandaling iyon, hinawakan ni Celeste ang kamay ng nurse at bumulong. Huwag kang matakot na tumayo para sa tama. May hustisya rin sa huli. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbabalik ng kanyang dangal sa lugar kung saan ito kinuha. Kinabukasan, nakatanggap si Gabriel ng isang tawag na akala niya ay sagot sa kanyang mga dalangin. Sir, ang anonymous investor ay pumayag ng makipagkita sa inyo, wika ng kanyang secretary. Pero may isang condition, ang pag-uusapan nyo ay ang pagbili sa Morales Spring. Nanginginig ang boses ni Gabriel sa tuwa. Gawin mo ang lahat. Ipaschedule mo ang appointment ngayon din. Sabihin mo, handa kaming pirmahan ang kahit anong kontrata basta isalba nila ang kumpanya. Sa kanyang tuwa, hindi napansin ni Gabriel ang isang maliit na card na iniwan sa kanyang lamesa ni Attorney Ramon kanina. Isang appointment card na may gintong selyo at may nakasulat na pangalan sa ibaba, Chairman M. Morales. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang pangalan, tila may isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Morales. Bakit tila ang pangalang ito ay laging bumabalik upang multuhin siya, ngunit dahil sa desperasyon, iwinaksi niya ang takot. Ang mahalaga sa kanya ay ang pera, ang kapangyarihan, at ang pananatili sa tuktok. Hindi niya alam, ang huling hagdan na kanyang tinitapakan ay isa palang patibong na may matalas na talim sa ilalim. Ang reyna ay nakahanda na, at ang ahas ay unti-unti nang gumagapang patungo sa sarili nitong katapusan. Madam Chairman, handa na po ang lahat para sa inyong panauhin. Kanina pa po siya naghihintay sa conference room at tila hindi na siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang boses ni Attorney Ramon ay kalmado, ngunit may himig ng tagumpay. Tumango si Marisol habang nakatingin sa malawak na bintana ng kanyang bagong opisina na nasa pinakamataas na palapag ng Morales Tower. Mula rito, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila maliliit na langgam, at ang mga gusaling dati ay tila naglalakihan sa kanyang paningin ay tila mga laruan na lamang ngayon. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay selyado ng isang awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Dahan-dahang humakbang si Marisol patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala, isang ritmo ng katarungang matagal nang hinihintay. Sa bawat hakbang, naalala niya ang gabing itinulak siya palabas ng mansyon, ang hapdi ng ulan, at ang lamig ng kalsada. Ngayon, ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa air conditioner ng gusaling pag-ari na niya. At ang tanging ulan na darating ay ang ulan ng katotohanang ibubuhos niya sa taong nagtaksil sa kanya. Pagpasok niya sa silid, nakatalikod siya sa malaking lamesa. Narinig niya ang mabilis na pagtayo ni Gabriel at ang tunog ng pag-aayos nito ng kanyang Amerikana. Amoy na amoy ni Marisol ang pamilyar na pabango ni Gabriel, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Good morning, Madam Chairman. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pilit na sigla at paghanga. I am Gabriel, the CEO of Gabriel Land. Isang malaking karangalan ang makaharap ang tanging tao na may kapangyarihang isalba ang kinabukasan ng aking kumpanya. I heard so much about M. Morales Holdings at naniniwala akong destiny ang nagdala sa atin dito. Nanatiling nakatalikod si Marisol. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Gabriel habang inilalapag nito ang mga dokumento sa lamesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Destiny, isang salitang madalas gamitin ng mga taong gustong manipulahin ang tadhana para sa sariling interes. Alam niyo, Madam, patuloy ni Gabriel, sinusubukang gamitin ang kanyang charm na dati ay naging mabisang sandata niya. Ang kumpanyang ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Marami akong isinakripisyo para rito. Nagkaroon man ako ng mga hadlang noon, gaya ng aking dating asawa, na naging pabigat sa aking karera, ay nalampasan ko iyon. She was a burden, a woman who didn't understand the vision of a businessman. Ninakawan niya ako, at iniwan sa gitna ng kagipitan. But here I am, still standing, and ready to partner with a visionary like you. Ang kurang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Gabriel ay tila mga lason na pilit niyang ipinapainom kay Marisol. Ang kanyang mga kamao sa ilalim ng lamesa ay nag-igting. Ang kanyang kuko
ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi niya hahayaang sirain ng galit ang kanyang perpektong plano. Dahan-dahang kumuha si Marisol ng isang tasa ng mainit na kape, ang Barako coffee na itim at matapang. Ang eksaktong timpla na gusto ni Gabriel tuwing umaga. Inilapag niya ito sa tapat ng bakanteng upuan sa tabi ni Gabriel nang hindi pa rin humaharap. Ang usok ng kape ay dahan-dahang humaplos sa mukha ng lalaki. "Uminom ka muna, Gabriel." Ang tinig ni Marisol ay malalim at malamig. Sadyang binago ang tono upang hindi agad makilala. "Mukhang kailangan mo ng lakas para sa mga susunod na mangyayari." Nagulat si Gabriel sa paraan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Ngunit ang kaba ay mabilis na napalitan ng pag-asa. "Thank you, madam. Napaka-thoughtful niyo naman. Sabi ko na nga ba, magkakasundo tayo." Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naputol ng tunog ng pagbukas ng pinto. Ang maliit na yabag ng mga paa ay mabilis na lumapit. "Mama, look, I drew a picture of our new house." Ang masayang sigaw ni Angela habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Marisol. Ang bata ay nakasuot ng isang magandang puting bestida. Ang kanyang pisngi ay mapula at puno ng buhay. Malayo sa maputlang sanggol na isinilang sa loob ng jeepney. Nang marinig ni Gabriel ang boses ng bata, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang baso ng kape na hawak niya ay dahan-dahang nayanig, dahilan upang tumapon ang ilang patak sa kanyang mamahaling pantalon. Dahan-dahang humarap si Marisol. Ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Gabriel. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay nagbigay ng ningning sa kanyang mukha. Isang mukhang punong-puno ng kapangyarihan at katarungan. Marisol ang tanging salitang lumabas sa nanginginig na labi ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at takot. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa isang iglap. "Mama, who is he? Why is he looking at us like that?" Tanong ni Angela habang kumakapit sa binti ng kanyang ina. Tumingin si Marisol kay Angela at ngumiti. Bago ibinalik ang kanyang malamig na titig kay Gabriel. "Hindi siya mahalaga, anak. Isa lang siyang taong ligaw na naghahanap ng mapagtataguan sa gitna ng darating na bagyo." Tumayo si Marisol ng tuwid. Ang kanyang tindig ay tila isang higante sa harap ng isang luhang, si Gabriel. "So, Gabriel, asan na ang kontrata para sa Morales Spring? Handa na ba ang iyong visionary mind na tanggapin ang katotohanang ang taong itinapon mo sa putikan ay siya palang nagmamay-ari ng hininga ng kumpanya mo?" Ang pawawang bawat salita ni Marisol ay tila isang sampal na paulit-ulit na humahampas sa mukha ni Gabriel. Hindi makapagsalita ang lalaki. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan, at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kanyang charm at kasinungalingan ay naging abo sa harap ng reynang dati, ay itinuring niyang basura. Paano magagawang humingi ng tawad ng isang taong hindi alam ang kahulugan ng pagsisisi? Ngayong ang tadhana mismo ang naniningil sa kanya. "Security, pakilabas ang lalaking ito." At pakisigurado na ang kanyang pangalan ay ilalagay sa blacklist ng gusaling ito. Wala nang puwang dito ang mga taong ang puhunan ay pawang kasinungalingan lamang. Ang boses ni Marisol ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila isang utos mula sa isang reyna na hindi na kailanman muling titingin sa ibaba. Nakatayo siya ng tuwid sa likod ng kanyang malawak na lamesa, habang si Gabriel ay tila isang basang sisiw na pilit na hinahawakan ang gilid ng upuan upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang pawis sa noo ng lalaki ay malamig, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Marisol, ang mukhang dati ay inakala niyang madaling tapakan. Ngunit ngayon ay siyang nagpapatigil sa kanyang hininga. "Marisol, please, makinig ka muna." Ang pagsusumamo ni Gabriel ay basag. Malayo sa mapagmataas na tono na ginamit niya sa mansyon noong nakaraang linggo. "Hindi ko alam. Hindi ko akalain na ikaw. Mag-usap tayo bilang pamilya. Isipin mo si Angela. Isipin mo ang ating pinagsamahan sa loob ng 25 taon." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. "Pamilya, binanggit mo ang pamilya matapos mo kaming itapon sa gitna ng bagyo." Pinagsamahan. Ang tanging naaalala ko sa 25 taon na iyon ay ang bawat sentimo na ninakaw niyo sa akin, habang pinapaniwala niyo akong ako ang may utang sa inyo. Dahan-dahang lumapit si Angela sa kanyang ina,
Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa palad ni Marisol. Tumingin ang bata kay Gabriel. Ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang ama. Ang lalaking dapat sana ay nagbigay sa kanya ng unang yakap. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Angela ay ang lamig at takot mula sa estrangherong ito. Mama, who is he? Why is he crying? Tanong ni Angela. Ang kanyang tinig ay payak ngunit tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ni Gabriel. Tumingin si Gabriel sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Angela, anak, ako ang daddy mo. Halika rito, yakapin mo si daddy. Ngunit sa halip na lumapit, lalong humigpit ang kapit ni Angela sa kamay ni Marisol. Tiningnan niya si Gabriel ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng pagkilala o pagmamahal. Hindi po kita kilala. Ang daddy ko po ay nasa langit na. Sabi ni Mama. Sabi niya, ang daddy ko ay isang mabuting tao. Pero ikaw, mukha kang masamang tao. Ang karing golden moment na iyon ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang demanda sa korte. Napayuko si Gabriel. Ang kanyang balikat ay nanginig sa pigil na hikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi lang pera ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang tanging pagkakataon na maging bayani sa mata ng kanyang sariling anak. Pinalabas si Gabriel ng mga security guard. Habang naglalakad siya sa corridor, bawat tingin ng mga empleyado ay tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kanyang pagkatao. Nang makarating siya sa parking lot, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot pa uwi sa mansyon. Ngunit ang kalsada patungo sa kanyang tahanan ay tila naging mas mahaba at mas madilim. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang malaking sala ay puno ng mga maleta. Si Veronica ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling bag at alahas. Wala na ang mapulang bestida nito. Nakasuot ito ng pang-alis na damit at tila nagmamadali. Veronica. Anong ginagawa mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ba halata? Gabriel, I'm leaving. Malamig na sagot ni Veronica nang hindi tumitingin sa kanya. Narinig ko na ang balita. Bankrupt ka na. Ang Morales Holdings ay kinuha na ang lahat ng assets mo. At sa tingin mo ba ay mananatili ako rito para magdusa kasama mo? I didn't sign up for poverty, Gabriel. Humanap ka ng ibang martir na magtitiyaga sa'yo. Pero mahal kita, ibinigay ko ang lahat sa'yo, sigaw ni Gabriel. Humalakhak si Veronica, isang tunog na puno ng panguuyam. Mahal Gabriel, ang mahal ko ay ang perang dala mo. At ngayong wala na iyon, wala na rin ako. By the way, huwag mo nang hanapin si Marco. Kaninang umaga pa siya umalis papuntang airport. Kinuha niya ang huling pondo ng kumpanya na itinago niya sa ilalim ng pangalan mo. You're alone, Gabriel, totally alone. Nang umalis si Veronica, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na lumulunod kay Gabriel. Nagtungo siya sa silid ng kanyang ina. Doon, nakita niya si Doña Isabela na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang listahan ng mga ari-arian na isusubasta na ng bangko. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang araw. Ang kanyang mga mata ay malabo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mansyon, Gabriel? Kukunin na nila ang mansyon. Bulong ng matanda. Saan tayo pupunta? Saan tayo matutulog? Bakit nangyayari ito sa atin? Hindi sumagot si Gabriel. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto. Ang kanyang imperyo, ang kanyang bahay na papel, ay dahan-dahang gumuho. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa sarili nitong mabulok na pundasyon. Ngunit ang tadhana ay tila hindi pa tapos sa kanya. Ang tunay na dagok ay dumating nang bumukas ang telebisyon sa loob ng silid. Isang balita ang lumabas na nagpatayo sa balahibo ni Gabriel. Isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa pangunahing bodega ng Gabriel Land sa Cavite, wika ng news reporter. Ang bodega na naglalaman ng mga materyales para sa Morales Spring Project ay tuluyan ng nilalamon ng apoy. Pinaghihinalaan itong isang arson. Nanigas si Gabriel. Ang bodegang iyon ang huling pag-asa niya upang makakuha ng insurance money para mabayaran ang ilang utang. Ngunit ang apoy na nakikita niya sa screen ay tila hindi lamang lumalamon sa gusali. Nilalamon nito ang bawat huling hibla ng kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod,
Nakatayo si Marisol sa tapat ng bintana. Pinapanood ang mapulang langit mula sa malayo. Walang tuwa sa kanyang muka. Tanging ang kapayapaan ng isang taong alam na ang katarungan ay dumarating sa paraang hindi inaasahan. Ang apoy ay hindi niya gawa. Ngunit ito ang naging sagot sa bawat dalangin ng mga taong inapi ni Gabriel. Ang bahay na papel ay tuluyan na ngang naging abo. Marisol, maawa ka. Huwag mo itong gawin sa akin. Magmula tayo sa simula. Ako pa rin ang Gabriel na minahal mo. Ang lalaking pinangakuan mong sasamahan hanggang sa huli. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang gasgas na instrumentong pilit na tumutunog sa gitna ng katahimikan ng opisina ni Marisol. Nakaluhod ang lalaki sa harap ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luhang dati ay inakala ni Marisol na tapat. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na, at ang kanyang muka ay bakas ng puyat at desperasyon isang malayo, at kahiyahiyang anyo ng lalaking dati ay itinuring ang sarili na hari. Nanatiling nakatayo si Marisol sa tapat ng bintana, nakatalikod sa kanyang dating asawa. Ang bawat salita ni Gabriel ay hindi na nakakarating sa kanyang puso. Ang mga ito ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanilang kasal, 25 taon na ang nakalilipas, dahan-dahan. Sa gitna ng panunumbat ni Gabriel, ay pinunit ni Marisol ang litrato sa dalawa. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang mahabang kasaysayan. Tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Gabriel, ang malamig na sagot ni Marisol habang humaharap sa kanya. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang pinatay ng kasakiman mo. Ang nakikita ko na lang sa harap ko ay isang estrangherong handang managasan ng dangal para lang sa pera. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Kasunod ang isang babaeng nanginginig sa takot si Tia Deli. Ang tsismosang kapitbahay na dati ay reyna ng paninira sa tondo ay tila isang basang sisiw ngayon. Nakayuko ito at hindi makatingin ng diretso kay Marisol. Sabihin mo sa kanya, Deli, utos ni Celeste. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Sabihin mo ang lahat ng ipinagawa sa iyo ni Doña Isabela. Marisol, patawarin mo ako. Ang panginginig ng boses ni Tia Deli ay sadyang nakakaawa. Binabayaran ako ng iyong biyenan buwan-buwan. 500 piso sa bawat balitang ibinibigay ko tungkol sa inyo. Inutusan niya akong sadyang pahirapan ka. Sabihan ka ng masasakit na salita. At siguraduhin na wala kang makukuhang tulong sa mga kapitbahay. Sabi niya, kailangang manatili kang naghihirap para hindi mo na maisipang hanapin ang pamilya mo. Pati ang mga sulat. Ang mga sulat na galing sa papa mo, ako ang inutusan niyang kumuha sa post office at sunugin ang mga iyon. Ang bawat salita ni Tia Deli ay tila isang matalim na bubog na dahan-dahang lumulubog sa balat ni Marisol. Ang galit na matagal na niyang pinipigil ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Gabriel, na ngayon ay mas lalong namutla. Narinig mo iyon, Gabriel, tanong ni Marisol. Ang inyong pamilya ay hindi lang nagnanakaw ng pera. Nagnanakaw din kayo ng pagkakataon para sa isang anak na makita ang kanyang naghihingalong ama. Isang krimen na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ngunit hindi pa doon natatapos ang paglilitis ng konsensya. Isang ambulansya ang huminto sa tapat ng gusali. At mula rito ay inilabas si Doña Isabela sa isang wheelchair. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila wala ng lakas upang hagurin ang bawat butil nito. Sa harap ng maraming tao sa lobby, kasama ang mga reporter na kanina pa naghihintay, hinarap ni Celeste si Doña Isabela. Madam, narito ang mga dokumentong pinirmahan niyo noon upang palabasin na ako ay nagnakaw sa kumpanya. Narito rin ang patunay na ginamit niyo ang pondo ng pamilya Morales upang bayaran ang mga peking saksi laban sa akin. Handa na ba kayong harapin ang batas? Gumawi at takip magda. Napatingala si Doña Isabela kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hinaluan ng huling bakas ng pride. Ginawa ko lang iyon para sa anak ko, para sa dangal ng aming pamilya. Dangal. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marisol.
Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng kaligayahan ng ibang tao. Doña Isabela, ang tawag doon ay kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumapit si Gabriel kay Marisol. Sinubukang hawakan ang kanyang binti. Marisol, please, Mike. Para kay Angela, huwag mong ipakita sa kanya na ang tatay niya ay nakakulong. Magbago na ako, pangako. I will be the best father, the best husband. Isang marahas na hakbang pabalik ang ginawa ni Marisol. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. Angela is healthy now, and she is happy because she is away from toxic people like you. At para sa huling hiling ni Doña Isabela tungkol sa puntod ng papa ko, huwag kayong mag-alala. Nahanap ko na ang katotohanan ng wala ang inyong tulong. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang pagtalikod ni Marisol sa pamilyang humila sa kanya pababa sa loob ng 25 taon. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang basahan ng karapatan sina Gabriel at Doña Isabela. Tumingala si Marisol. Nararamdaman niya ang isang uri ng kagaanan na hindi niya naramdaman kailanman. Ang bawat lihim ay nailantad na, at ang bawat sugat ay nagsisimula ng humilom sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Bukas ang Grand Board meeting, Attorney Ramon. Wika ni Marisol habang naglalakad palabas ng lobby. Gusto kong tapusin ang laban na ito ng may dangal. At gusto kong makita ng buong mundo kung paano bumangon ang isang Morales mula sa abo. Ano pa ang cliffhanger ay naroon sa mata ni Marisol isang determination na hindi matitinag bukas. Ang pinal na hatol ay hindi na magmumula sa konsensya, kundi sa kapangyarihan ng katarungan. Ang katanungan na lamang ay mayroon pa bang huling alas si Gabriel? O tuluyan na siyang lulunurin ng sarili niyang kasamaan? Huwag kayong padalos-dalos sa inyong desisyon. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Ako ang Gabriel na nagdala sa inyo sa rurok ng tagumpay. Hindi niyo maaring ibigay ang kapangyarihan sa isang taong hindi niyo man lang kilala ang muka. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na boardroom, puno ng desperasyon at galit na pilit itinatago. Nakatayo siya sa harap ng mahabang lamesang gawa sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw nito habang ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa sa mga board members na nakaupo sa paligid. Ang hangin sa loob ng silid ay siksik sa tensyon. Tila isang linyang malapit ng maputol. Ang bawat miyembro ng board ay nagpapalitan ng makahulugang tingin. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagbibigay ng babala sa darating na pagbabago. Sa labas ng pintuan, huminto si Marisol. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang puting blazer, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang bagong simula at sa kalinisan ng kanyang layunin. Tumingin siya kay Attorney Ramon na nasa kanyang tabi, na tumango bilang hudyat na handa na ang lahat. Huminga ng malalim si Marisol. Dinarama ang bawat tibok ng kanyang puso na dati ay punong-puno ng takot. Ngunit ngayon ay umaapaw sa katatagan. Narito na ang ating bagong chairman. Ang malakas na anunsyo ni Attorney Ramon habang dahan-dahang binubuksan ang malalaking pinto ng boardroom. Ang bawat ingay sa loob ng silid ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Lahat ng mata ay napalingon sa pintuan. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa koridor, dahan-dahang humakbang si Marisol. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa carpet ay tila isang marangal na martsa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa ilalim ng ulan. Siya na ang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Nang makita ni Gabriel si Marisol, ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Marisol, anong ginagawa mo rito, security? Ilabas ang babaeng ito, hindi siya miyembro ng board. Nanatiling kalmado si Marisol. Direkta siyang naglakad, patungo sa gitna ng silid. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Gabriel. Inilapag niya ang kanyang mamahaling leather na bag sa lamesa at tumingin sa mga board members nang may matatag na ngiti. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tinig ni Marisol ay malinaw at puno ng awtoridad. Ako si Marisol Morales, ang chairman ng Morales Holdings, at narito ako upang formal na ideklara ang pagsasanib ng inyong kumpanya sa ilalim ng aking pamamahala. Isang malakas na protestang sigaw ang kumawala kay Gabriel. Kasalanan ito, magnanakaw ka. Saan ka kumuha ng pera para gawin ito? Ang pera, Gabriel, ay nanggaling sa katarungan. Sagot ni Marisol habang tumitingin kay Ramon. Tumayo si Attorney Ramon at binuksan ang isang asul na folder. Ayon sa pinal na talaan ng Securities and Exchange Commission, ang M
Morales Holdings ay kasalukuyang nagmamay-ari ng 52% ng kabuuang shares ng Gabriel Land. Kasama rito ang mga shares na isinangla ni Ginoong Gabriel sa mga bangkong binili na rin ng aming kumpanya. Sa madaling salita, si Madam Marisol Morales ang nakasasakop na may-ari ng silid na ito. Ang bawat board member ay dahan-dahang tumayo bilang paggalang, maliban kay Gabriel na napaupo sa kanyang upuan. Tila ba nawalan ng buto ang kanyang buong katawan. Ang kanyang pangarap na manatili sa tuktok ay gumuho sa harap ng babaeng dati ay itinuring niyang basura. Hindi maaari. Hindi ito totoo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng gulat. Lumapit si Marisol sa tapat ni Gabriel. Ang kanyang golden moment ay hindi ang panonood sa pagbagsak nito, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay may sariling paraan ng paniningil. Kinuha niya ang nameplate ni Gabriel sa lamesa, ang gintong plaka na may titulong CEO, at dahan-dahang inilapag ito sa basura na nasa gilid. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagyapak sa iba para umangat, Gabriel, wika ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pait ngunit may dignidad. Ito ay tungkol sa integridad. Isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunan. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto at pumasok ang 3 pulis na nakasuot ng uniforme. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tiles ay tila hudyat ng katapusan. Ginoong Gabriel, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Wika ng opisyal. Kaso ng malaking fraud, falsification of public documents, at arson. Maaari na po kayong sumama sa amin ng mahinahon. Pinanood ni Marisol habang nilalagyan ng posas si Gabriel. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya. Ngayon ay tila isang maliit na insekto na dinadala palabas ng kanyang paningin. Habang kinakaladkad si Gabriel, nakita ni Marisol si Celeste na nakatayo sa pintuan. May luha sa mga mataluhan ng katarungan para sa sarili nitong nasirang buhay. Nang maiwan ang katahimikan sa boardroom, naupo si Marisol sa dulo ng lamesa sa upuan ng chairman. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa ibabaw ng lungsod. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, lumapit si Attorney Ramon at may ibinulong na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Madam, may huling habilin si Doña Isabela bago siya tuluyang mawalan ng malay sa presinto. Bulong ni Ramon. Sinabi niya kung nasaan ang tunay na puntod ni Don Esteban. Hindi siya inilibing sa pamilyang Morales. Itinapon ang kanyang labi sa isang liblib na lugar upang hindi mo siya kailanman mahanap. Naramdaman ni Marisol ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang tagumpay sa boardroom ay tila kulang pa hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang ama. Ihanda ang sasakyan, Ramon. Wika ni Marisol, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emotion. Hindi matatapos ang araw na ito hanggat hindi ko nayayakap ang huling hantungan ng aking papa. Ang bawat hakbang ni Marisol palabas ng boardroom ay tila isang paglalakbay patungo sa katotohanan. Ang katarungan ay nakamit na sa negosyo. Ngunit ang katarungan para sa kanyang puso ay nagsisimula pa lamang. Dito po ba, madam? Sabi ng tagapangalaga ng sementeryo, ito ang lugar kung saan dinala ang isang hindi kilalang lalaki. 2 taon na ang nakalilipas. Walang marangyang seremonya, walang mga bulaklak. Tanging isang simpleng kahoy na krus lamang ang itinirik dito. Ang boses ni Attorney Ramon ay may pait habang itinuturo niya ang isang sulok ng pampublikong sementeryo na malayo sa mga naglalakihang puntod ng mga mayayaman. Ang damo ay matayog na at ang lupa ay tila hindi na nadadalaw ng sino man sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Marisol sa tapat ng isang maliit na bunton ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tumpok ng mga sariwang puting rosas. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit ang bawat simoy nito ay tila isang malambot na haplos ng nakaraan na naghahanap ng kapayapaan. Dahan-dahang lumuhod si Marisol sa basang lupa. Hindi niya inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling bestida. Gamit ang kanyang sariling mga daliri, dahan-dahan niyang hinawi ang mga damo hanggang sa lumitaw ang isang maliit na plaka na gawa sa semento. Doon, sa ilalim ng makapal na lumot, ay nabasa niya ang pangalang matagal nang itinatago sa dilim Don Esteban Morales. Papatos nandito na po ako. Ang tinig ni Marisol ay basag. Puno ng pighati na 25 taon niyang kinimkim. Patawarin niyo po ako kung naging huli ang aking pagdating. Patawad dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan ng mga taong naglayo sa atin. Pero ngayon, Papa,
Nahanap ko na ang daan pa uwi. Lumapit si Angela at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Ang bata ay dahan-dahang naglagay ng isang maliit na kandila sa ibabaw ng puntod. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, tila isang bagong pag-asa na nagmumula sa isang madilim na kasaysayan. Lolo Esteban, ako po si Angela. Bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay payak ngunit puno ng pagmamahal. Sabi ni Mama, kayo po ang nagbigay sa amin ng lakas para bumangon. Salamat po sa mga liham na ipinadala nyo, kahit hindi po namin agad nabasa. Nararamdaman po namin ang inyong pagmamahal. Ang golden moment na ito ay tila isang banal na sandali sa gitna ng sementeryo. Ang ulan ay dahan-dahang pumatak. Ngunit hindi ito ang marahas na ulan ng gabing itinapon sila ni Gabriel. Ito ay isang mahinhin na ulan, tila mga luha ng kagalakan mula sa langit na naghuhugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraan. Sa bawat patak nito, naramdaman ni Marisol na ang kanyang ama ay payapa na sa wakas, dahil ang kanyang pamana ay nasa mabubuting kamay na. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda, nakaupo si Gabriel sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa mga rehas na bakal. Wala na ang kanyang mga suit, wala na ang kanyang kapangyarihan, at wala na ang kanyang mga tagapagsilbi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo, isang mabagal at nakakabaliw na ritmo na nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong sinayang niya sa kasakiman. Si Doña Isabela naman ay nasa isang pasilidad ng gobyerno para sa mga matatanda dahil wala ng pondo ang pamilya upang bayaran ang kanyang pangangalaga. Ang kanyang rosaryo ay nawala na at ang tanging hawak niya ay ang kanyang sariling mga nanginginig na kamay habang pilit na inaalala ang mga pangalan ng mga taong kanyang inapakan. Ito ang kanilang karma, ang mabuhay sa isang mundong sila mismo ang gumawa ng dilim. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nagbukas ang Morales Spring. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang marangyang resort para lamang sa mga mayayaman. Sa ilalim ng pamumuno ni Marisol at sa tulong ni Celeste bilang direktor, ang lugar ay naging isang healing sanctuary para sa mga batang may sakit sa puso at sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang tubig mula sa bukal ay naging simbolo ng bagong buhay para sa lahat. Nakatayo si Marisol sa balkonahe ng kumpanya, pinapanood ang mga bata na masayang naglalaro sa hardin. Lumapit sa kanya si Attorney Ramon. May dalang isang bagong dokumento. Madam, ang Angela Morales Foundation ay opisyal na pong kinilala ng gobyerno. Wika ni Ramon ng may pagmamalaki. At ang kumpanya ni Gabriel tuluyan na itong nabura sa mapa, ang lahat ng assets nito ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Tumango si Marisol, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi dahil sa yaman. Salamat, Ramon, pero ang pinakamahalagang tagumpay ay ang makitang nakakahinga na ng maluwag ang mga tao rito. Ang yaman ay walang silbi kung hindi ito gagamitin para maghilom ng sugat. Sa huling sandali ng kabanatang ito, lumakad si Marisol patungo sa dalampasigan kasama si Angela. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot-tanaw. Ang bawat alon na humahampas sa kanilang mga paa ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, at ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Mama, masaya na po ba si Lolo? Tanong ni Angela habang nakatingin sa dagat. O, anak, napakasaya na niya. Sagot ni Marisol habang hinahawakan ang kwintas na pamana ng kanyang ama. Dahil napatunayan natin na ang tunay na may-ari ng bukas ay ang mga taong marunong magmahal, magpatawad, at lumaban ng may dangal. Ang cliffhanger ng huling kabanata ay ang katahimikan ng pagtanggap, isang katahimikan na hindi na nakakabingi, kundi isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ngunit sa malayo, isang itim na sobre ang iniwan sa lamesa ni Marisol na may selyo na hindi pa niya nakikita noon. Ano kaya ang mensaheng hatid nito sa kanyang bagong simula? Isang payapang umaga ang sumalubong sa Morales Spring Healing Sanctuary. Ang amoy ng sariwang dama de noche at ang halimuyak ng malinis na tubig mula sa bukal ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa mga bundok. Sa malawak na hardin, makikita ang mga batang may suot na puting gown. Ang ilan ay naglalakad ng dahan-dahan habang ang iba naman ay nakaupo sa mga bench. Nagbabasa o simpleng dinarama ang sikat ng araw.
Ito ang pangarap ni Marisol na naging totoo, isang lugar kung saan ang bawat sugat, physical man or emotional, ay may pagkakataong maghilom ng walang panghuhusga. Nakatayo si Marisol sa beranda ng kanyang opisina. Suot ang isang simpleng beige na dress. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at takot na bumalot sa kanya sa loob ng 25 taon. Sa halip, ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang lalim ng karanasang nagpatibay sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Celeste ay abala sa pag-aayos ng mga medical charts. Ang dating nurse na itinaboy ng lipunan ay isa na ngayon sa pinakarespetadong administrador ng pasilidad. Ang kanyang dangal ay muling nagniningning na tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Madam Marisol, may bisita po kayo. Isang huling kahilingan mula sa pitan. Ang mahinang ulat ni Attorney Ramon habang papalapit sa dalawa. Inabot niya ang isang sulat na may selyo ng City Jail. Kinuha ni Marisol ang sulat ngunit hindi niya ito binuksan agad. Alam niya kung kanino ito nanggaling. Si Gabriel. Sa loob ng nagdaang mga buwan, walang tigil ang lalaki sa pagpapadala ng mga mensahe ng pagsisisi. Humihingi ng pagkakataong makita ang anak. Humihingi ng tawad. Dahan-dahang lumakad si Marisol patungo sa isang dulo ng beranda at tinitigan ng sobre. Pinatawad na ba niya si Gabriel sa kanyang puso? Ang sagot ay oo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad niya ang lalaki upang mapalaya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng galit. Hindi dahil karapat-dapat ito sa isa pang pagkakataon. Ang katarungan ay nakamit na, at ang batas ang siyang magpapasya sa kapalaran ni Gabriel. Ang tunay na kalayaan ni Marisol ay nagsimula nang hindi na niya maramdaman ang kaba o ang puot sa tuwing maririnig ang pangalan ng lalaki. Ang natira na lamang ay ang katahimikan ng kawalan ng pakialam. Mama, tignan mo po ang ganda ng bulaklak na ito. Ang masayang sigaw ni Angela habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Hawak ang isang dilaw na santan. Yumuko si Marisol at hinalikan ang noo ng anak. Ang batang dati ay halos hindi makahinga dahil sa butas sa puso. Ngayon ay puno na ng buhay at lakas. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang makitang lumalaking malusog at may mabuting asal si Angela, ang pinakamagandang ganti na maibibigay niya sa mundong nagtangka silang sirain. Napakagandang anak, gaya mo. Bulong ni Marisol habang inaayos ang buhok ng bata. Angela, laging mong tatandaan na ang tunay na yaman ay wala sa mga gusaling pag-aari natin. Narito iyon, sa loob ng iyong puso. Ang kakayahang tumulong sa iba, ang pananatiling matatag sa gitna ng hirap, at ang dangal na hindi kailanman mabibili ng pera. Tumingin si Marisol sa malayo, sa direksyon kung saan nakahimlay ang kanyang amang si Don Esteban. Nararamdaman niya ang presensya nito sa bawat sulok ng Morales Spring. Ang kanyang ama ay hindi lang nag-iwan ng lupa at pera. Nag-iwan ito ng isang misyon. Isang misyon na ipagpatuloy ang pagpapakita ng kabutihan sa gitna ng mundong puno ng kasakiman. Natutunan ni Marisol na ang buhay ay tila isang bukal ng tubig. Minsan itong natutuyo, minsan itong nagiging marumi, ngunit hanggat ang pinagmumulan nito ay dalisay, lagi itong makakahanap ng paraan upang muling umagos at magbigay buhay sa paligid. Ang kanyang 25 taon na pagdurusa ay hindi nasayang dahil iyon ang nagturo sa kanya kung paano tunay na pahalagahan ang bawat hininga at bawat pagkakataon. Sa huling sandali ng umagang iyon, hinawakan ni Marisol ang kamay ni Angela at dahan-dahan silang naglakad pababa sa hardin upang makihalubilo sa mga tao. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong kumot na bumabalot sa buong pasilidad. Wala nang mga anino ng nakaraan. Wala nang mga tinik ng pait. Ang tanging naririnig ay ang tawanan ng mga bata at ang payapang daloy ng tubig mula sa bukal, ang tunog ng isang bagong simula. Ang kwento ni Marisol Morales ay isang paalala sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig. Na ang bawat luha ay may katapusan. Na ang bawat sakripisyo ay may gantimpala. At ang isang pusong marunong magmahal sa sarili ay siyang magtataglay ng kapangyarihang baguhin ang tadhana. Ang yaman ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit ang dangal at ang pag-ibig ng isang ina ay mananatiling buhay, magpakailanman.